Kasi Tusk, mga kaibigan, lumitaw na sa wakas. Arcanis Gaming would be obtaining that one as well as Earthshaker and Shadow Demon. Itong ST dito, mga tropa pips, feeling ko ninakaw lang nila yan. Bakit kamo, Kuya Denki? Kasi kumuha ng second pick Leshrac Clockwork itong Track Matrix. So alam na natin kung anong gusto nila dito, set up. But anyway, they got Rubik on that exchange. So meron na sila, handa na silang magkaroon ng setup initiator. Kahit pa paano, next pick would be Shadow Fiend and the last pick Juggernaut. Storm Spirit naman dito ang ipapalag ng Arcanis sa may gitna. So let's expect Henrich kung sakasakaling siya ang magmimid dito. Pero as far as I remember, naglaro siya ng support kung hindi ako nagkakamali. Ayan. So ayan, may ka-text nga pala ito. Salamat kay Boss Dwayne. Tinanong ko kasi kung sino si Daredevil at saka si Yeye. Well, si Jobs daw to. Si Daredevil. Itong si Yeye, I presume is pareng Kai. Ayan. Kung hindi si Kai, baka si Chino. Pero ganyan pag-isipan niyan, mga kaibigan. Ay, hindi! Siya si... Ay! Hala! Oo, hindi ko na maalala kasi kung sino mga nagsialisan. Pero mamaya tayo magkwentuhan dyan. Going at the bands, Undying, Gyrocopter, Phantom Lancer, Bloodseeker, at saka Brewmaster ang tinanggal ng Trackmate. Oh, pero last pick Weaver, mga kaibigan, ang gustong gawin dito ng Arcanis, and now we're gonna start the game at grabe. Nagda-drop kasi habang nagpapakilala tayo, medyo sakto lang tayo. We're not behind the schedule, so chill lang tayo, mga tropa pips. Pero bago mag-umpisa, siguro magpasalamat muna ako sa aming mga sponsors. Thank you so much sa ating main presenter sa Gigabyte, sa ating co-presenter sa Smart GameX, at ang ating iba pang event partners, Mineski Infinity, secretshop.ph, at saka nxtgame.com. And of course, maraming salamat kay Dwayne from Mineski Events Team, kasi kung wala siya, edi nga tayong lahat. Anyway, let's go to the game. Ayan, saktong-sakto yung pause. Ayan, game. Ayan. Okay na. Oy, ang mahal ng courier, mga kaibigan. Nilabas na po ang super ultra electromagnetic rare na courier sa kabila. Ay, wala. Common. Wala. Anyway, pakilala muna dito yung mga players natin from Trackmate. We have Aniel as Rubik. Clockwork being played by paring Yeye. Hindi ko alam kung sino ka, pero feeling ko it's either Chino or si Kai. Pero relax na lang tayo. Baka si Relax. Di ba? Kung hindi to si Kai, si Relax. Pero mamaya na yan. Ayan, si Clockwork siya dyan. Si Cartman, aka Nicole, who is playing Shadow Fiend na naka-immortal pa yan yung Desolation. Yung Siko, Kukuni Diba of Desolation. Dito naman, si Grimto, ang pinaka-astig na buhok nung leg 1. As Leshrac. At last but not least, we have Daredevil, aka si paring Jobs, as Juggernaut. Ito naman sa kabilang side ng mapa, we have Arcanis, Takasmo, Naysid ni Easy Ward as Tusk. Ito naman si Batusay, si Jobrian. Ako mo, nagkabukay nga ng Weaver. What would you do? Gumulong na, mga kaibigan. Gulong, itlog, gulong. Tatlo kagad ang pumalag. Kay Aniel nag-glip. Weaver being thrown away. Pero easy kill mula kay Arshan. And now they're gonna go for the chase. Nicole, what would you do? Naku po, nesta ni Henrich pinalubog. Abangers Gaming. At ako, the wraparound is real. Saan ka pupunta? Pero wow, what a stun from Grinto, but it's just delaying the inevitable. Dalawa kaagad ang napiso dito. So the smoke of deceit, bayad na bayad yung 100. Not to mention, meron pa silang easy chill ward. Gonna spot any rotations coming in from Trackmate. Which means, yun na nga. Safe lane, ay mali, off lane Tusk. Okay, sabagay, sinisindi na naglaro dito as off-laner. So, hindi ko pa napapakilala. Playhard or si paring Kikong as Storm Spirit. Arshan would be playing Shadow Demon. At ito nga si Weaver, si paring Jobriel na gagamit dito. Pero anyway, sa mga nagtatanong pala, Kuya Denki, akala ko ba playoffs, di ba dapat tawag dito, TNC versus CNS? Kasi guys, nagkaroon tayo ng medyo mainit-init na balita sa mga hindi nakakaalam. Nag-disband po ang CNS, very unfortunate. Nag-post si paring 4G tungkol sa kanyang planned retirement. And ito yung nag-snowball lang naman. Nag-snowball itong lahat ng mga yan. Nung, I believe, nung umalis si Polo sa CNS. And that led to an eventual break nung kanilang buong team. At dahil doon, syempre, alam ka namang maglaro ang TNC kalaban bots, di ba? So ngayon, TNC would be moving advancing sa ating Grand Finals, would be facing Gigabyte Mineski sa Grand Finals, and it would be held sa Clark, Pampanga sa ating esports tour. So kita-kits tayo mga taga Pampanga dyan. At yun na nga, syempre dahil may nawalang isang team, kailangan natin magkaroon ng slot. At ang papasok dito, syempre yung mga nanggaling sa Class S, which is yung closest. Arcanis, yun yung nalaglag ng nakaraan.
Trackmate naman ang nasa ceiling. Kumbaga sila yung nandun sa may sila yung second place ng TNC. So sila mga kaibigan ng on the running para magkaroon ng slot for classes. Pero mamaya ni mga kaibigan, dito saan pupunta? Nako po, makakatako ba si Kuya Relax mo? Hahabol ba sila? Pinalubog! Abangers mga kaibigan, 8 seconds to go, 7 seconds. Pero di nata kailangan kahit ano pa humahabol ng Shoko Juice. Nakapasok! Nakapasok si Matusay mga kaibigan at lagay ka pa ng bahay mo. Pero problema yung Big Bad Weaver ay nakapasok pa rin. And what a move from Arcanis, showing you lots of teeth right now. At kahit na, alam mo, sasabihin ko sana medyo kamote nga. Hindi, masakit, maling sabihin. Kasi baka magalit sa akin yung mga kaibigan natin sa Kabisayan at saka sa Kamindanawan. Pero alam natin kung medyo abysmal yung performance ng Arcanis for the past few, games nila. Competitive games. Kahit pa paano ngayon, medyo umu-okay na sila. And I think they really need to be more stable. Pabago-bago sila ng lineup. Nagbulayan nung pag-alis ni Boombox, ni paring Nivram at saka ni Bok. And then I believe umalis din si Naunang umalis si Fried Butterflies. Tapos yun nga, nawala si Bok, nawala si Nivram. Tapos ngayon si Mighty Savior wala na rin, which left paring Henrich na nag-iisa dito. Kaya siguro napasupport na lang kasi ano ba yan? Wala na akong kaibigan. Kaya yan, nag-support na lang siya. Pero anyway, bumalik naman dito si Arshan, which is a former Arcanis teammate nila dati. Tapos si Jobriel din, isa rin yan sa mga dating members ng Arcanis at ngayon nagbabalik sila. Joined by Kikong at itong bagong player na to si Nay Sydney na hindi ko kilala unfortunately. Pero yun, so far, okay na okay sila. Diba? At kamusta yung chat natin dito? Shoutout sa inyong lahat mga kaibigan. Yan. Ganun talaga ang buhay. Sa mga katanong, bakit daw delayed? Well, we delayed this match kasi medyo prone ang laro natin from stream sniping basically. Kaya medyo iwas-iwas tayo. Kaysa magkagalo. Pero ang ganda ng Black Mami. Naku po, nakalusot pa rin. Medyo sexy. Si Relax dito makakatakbo ba? Tumigil mga kaibigan. Wow, sabi niya, huminto talaga siya doon kasi sabi niya, hasta la vista baby. Tapos saka siya naglakad. Medyo bastos mga kaibigan. Pero makuna talaga si Clockwork thanks to Stout Shield. One of the more, let's say, sulit na items, cost per effect ratio. Dalawa lang alam kung medyo sulit na item cost per effect siguro Bracers. Bracers is 1. Tapos, mali, 3. Bracers, Stout Shield, and yung Ring of Protection. Yan. Yun yung sobrang sulit na mga items pag binili mo. Kasi may mga items guys na ang binibigay ang parang pinakasulit sa kanila yung slot. Nagbibigay sila ng extra na slot. Meaning mali yung term ko. Halimbawa itong Ironwood branch plus 1 all attributes. Para magkaroon ka ng plus 4, kailangan mo ng 4. So you need to use slots para maano yun. Pero mamaya tayo magkwento tungkol sa slots mga kaibigan. Dito nagpagulong. Binola niya ang kanya sarili mga kaibigan. Nasa na? Ang Squid Balls, pumunta kay Grim to mga makakatakas mo siya. May sumusunod pa na career na yung pinakamahal na career sa lahat mga Ben. Talagang tumutulong na rin, pero may slow dito. Grim to, no mana, naglabas ng kanyang Frozen Sigil, slowing everyone from Trackmate. And here is Henrich trying to cover up for Nay Sydney, and he's gonna escape mga kaibigan. Wow! At habang nagkakwentuhan tayo tungkol sa slot, ay nakaligtas. Dito si Kuya Nay Sydney mo. Nice one. Pero anyway mga kaibigan, let's continue. Kasi kailangan natin pag-usapan pa kung ano nangyayari dito. First of all, yun nga, yung sa slot. May mga items na katulad nga, plus 1 all stats, diba? Yan. Pero yung Bracer, plus 3 all stats, pero isang slot nga lang. So babayaran mo nga lang. Medyo mas mahalang siya ng konti. Pero yun, kumbaga, cost efficient siya. Pero mamaya ni mga kaibigan, Arshan. Naku po, pinalubog na. Nasaan si, walang ES dito. Pero tingnan, makakatakas siya, hinahabol. Pero ang ganda ng kapote, mga kaibigan. Soul Catcher. But Grim to rotating at top. Let's see kung may mamamatay mo dito patay. Ang salagubang kawawang langgam, mga kaibigan. Nakapos ito, Grim to. Still gonna continue. May slow. Nag-stun for what? Narinig ko yun, nag-fissure Pero mamaya yan, Arshan would be able to escape. Meron siya ditong magic stick. And that would give him at least some health. Para di man na siya ma-burst dito ni Grimto. Pero yun na nga. Ayun, tapos na. Wala na ako, pwede sabihin. Pero anyway, may pinalubog ito na ako. Gumulong mga kaibigan! Galit na si player! Sasatulong na rin siya. Gugulong pang isa, patay si Grimto. Killing spree si Arshan. But napunta sa kanya ang last hit, KS Boy. Kasi ginamitan niya ng Shadow Poison. Okay.
Pwede. While on top, ay on bottom mga kaibigan, sinoli Daredevil. Si Nacy ni dito, ba't si Tusk namatay ng solo? Ginamit ba niya ng ulti? Hindi, di ba? Manual ikot, right click. Ibig sabihin hindi ano. Ibig sabihin si Nacy di kayo nung nabugbog, hindi pa siya umuwi. Umatras lang siya ng konti, nagbote-bote. At ayun, sabi ni Daredevil, kaya nga Daredevil ang pangalan ko, dabay na yan. So anyway, this is a safe lane na solo Juggernaut. So far, so good para sa kanya. Ngayong linya na to, ngayong 7 minutes in, kasi nag-rotate na ata. No, stacking in fact. Ang dalawang supports ng track, may Grimto and Angel dito, roaming. After stacking these camps, patingin niya, anong nakuha nila dito? Uy, pwede. Dalawang stack lang, hindi masyadong maganda. Pero at least, di ba, at 7 minutes in, you need to give SF those kinds of farm. Kasi di na siya pwede mag-hangout sa lane, especially versus a Storm Spirit na easy davay. Itong si SF, wala naman itong pantakas, especially without this item, without the much needed items, medyo walang kwenta si SF. Hindi katulad nito ni Storm na can gank from the get-go, starting at level 6. So yun, the score mga kaibigan is 2-5 in favor of Arcanis. Trackmate dito, I think kailangan pa nila medyo mag- Oh, naku po! Yay! Tumayo mga kaibigan! Naglagay na lang siya dito ng kanyang bahay. Pinalubog, abak, Arshan dito. Nasa ng ibang backup. Naku po, saan ka pupunta? Baka makatakas. Talagang mag-merry-go-round siya dito. Bakit kaya? Pwede naman siya dito mag-rotate na lang. Pero I think he was anticipating a Storm Spirit going in thanks to this ward, I guess. Medyo sipat ng konti kung saan pupunta si Playhard. Pero anyway mga kaibigan, habang nangyayari yun, medyo, naku po! Dumabay naman! Nakita niya, sabi niya, uy, may tao doon, may maitim. Tingnan natin mamatay ba si Nicole. Pero mukhang malaki ang damage ni Kuya SF mo at makakatasya dito. Nag-bounty rune pa para may swag level 8 para lang may level. Ginamit niya yung kanyang bounty rune. Kailangan niya ng extra points ng Necromastery siguro. Pero nice try though from Kikong na i-go niya yun. Pero syempre, again, it won't really pay off kung hindi mo mapatay yung kalaban mo. Kasi kahit harasin mo si SF, ang gagawin lang niya, pumunta siya sa may jungle and would be killing these camps. Samantala ito, pinalubog na naman mga kaibigan. Ako po kanina kapasukin ng lubog. Saan ka pupunta? Nagamitan ng Demonic Purge. Pero si Arshan ata dito ang mamamatay thanks to that roaming supports Angel and Grimto, mga kaibigan, just in the nick of time to save Yay. At ngayon yung dominating streak ibinigay nila kay SF and what KS. Sabagay, kailangan din niya ng kills it's souls na rin. Ito na ang multi mga kaibigan. Ako po, ang ganda naman ng lubog ni Nacy. Dito nakakatakas ba siya? Tingnan natin, malalaman natin yan sa pagbabalik ng... wala, nakatakas na talaga siya. Meron siyang ulti, pero hindi niya ata kayang i-go to kahit wala ng kahit wala ng Omni Slash. Uy! Ha? Nakita niyo yun? Feeling ko naglag lang ako. Pero kung hindi yun lag, what a player moment. Joke lang. Andito siya. Tumama yung pangalan mo, Ice Shards. Biglang nag-teleport, bigla siyang umusod. Yun. Ayoko, feeling ko malikmata. Kung hindi malikmata, naglag lang ako ng konti. Pero anyway mga kaibigan, tingnan natin yung mga items ng mga heroes natin. Shadow Fiend with Power Threads, Magic Wand at saka Ring of Aquila. Dito meron siyang empty na bote. Ano kayang item build niya dito? Dito pa sigurado. But looking at his items, I think wala pa siyang obvious na gagawin dito. Play hard, kamusta na? Meron siyang Soul Rain. So this is very basic. Wala pa nga lang siyang kahit man lang component for wala pa. Kahit man lang orchid. Pero to, Nicole Mabe, nasa peligro ata siya. Arshan, moving in. Tingnan natin, wala siyang backup dito. Pero Nicole mga kaibigan, sensing something here, kaya pumunta siya kagad sa proximity ng kanyang torre to spot any aggressor, and that was a good move. Very great map awareness from Heartman. Alam niya na wala yung mid andito si ES. Kahit alam natin na si Henrich mid talaga ang laro, syempre support ang role niya. Pero ito, player pumapasok mga kaibigan, medyo nasa harm's way. Tingnan natin, andito na yung mga backup ng trackmate, Angel and Grimto, as well as Yay, andito na, isang hookshot lang dyan, Jer. Ayaw pang gamitin. Anong sinasabi dito sa chat, mga kaibigan? Ano sabi nila dito? Ano kaya bagong name ng Rave Denki? Di na daw nila gagamitin ang Rave Banner. Yun yung post ni Paring Cass. Ito yung tingin ko, Mineski. Joke lang. Di ko alam. Pero mag-suggest ako sa kanila ng name. Brave. Pwede. Pwede.
Ayan, kasi bagong rave. Brave. Galing niya. Shoutouts nga pala kay Bloody Massacre. Siya yung nag-isip ng pangalan na yun. Ayan credits to. Alam ko na, nanood kayo, cast. Alam nyo na. Brave. Pero alam na, seryoso. To be honest, maangas sa pangalan. Kasi bagong rave. Parang Team Noob lang yun eh. Kung sa mga nakakatanda sa Team Noob, guys, dati kasi ang pangalan ng team nila, Team Cube. Nung pumasok sila sa Dota 2, last season, sabi nila, kailangan natin magbago ng kumbaga parang new Cube. So, naging Team Noob. Ayan, yun yung story nun. So, baka naman ganun ang gawin din ng Rave, diba? So, Team Rave, bagong Rave na kayo, so dapat Brave. Galing. Di wow. Pero mamaya na yung mga kaibigan, the scores now, 3-6 lamang sa gold. Net worth, si Nicolo at si Daredevil. So far, this is a big difference. Arcanis leading pagdating sa kills, pero mukhang madami lang talaga nakukuhang pera. Dito ang Trackmate, and which goes to show, this game can still go either way. Di pa naman tayo tapos. Pero gumulo naman. Sabi niya, galit na ako. Puntahan natin si Angel. Nilagyan na kagad ang ice shot. Saan ka punta, ball? Pero hookshot would be used. At nice gulong mula kay Nay Sydney. Saving play hard. Not to mention, may frozen sigil pa. Para talaga nga namang walang mangyaring kaguluhan. Pero ang galing Ang galing ng ang galing ng mental presence ng Arcanis dito. They need to save their Storm Spirit, sorry. Kasi kung hahayaan lang nilang lagi siyang mapupugo dito, medyo yung Trackmate, since they have the gold lead, they can easily sway this one. And look at this, mechanism being obtained by Cartman. So this means na snowball ang plano ng Trackmate dito. Yan na mangyayari mga kaibigan. Wala pa. Ito, ni Sydney. Naku po, leho ang dalawa. Medyo naipit sila mga kaibigan. Gumulo na agad. Whoa! My goodness, the burst from Trackmate is not that enough. Pero may Omnis na siya gamitin ni Sydney, might be in danger. Nagpagulong siya kaagad pero leho dito nagdabog. Si Henrich, pumapasok na ang Trackmate mga kaibigan. Grimto, catching one. Henrich might die. Hindi ba buhay pa? Dito si player, pumasok na siya. Sabi niya, tutulong na rin ako. Pero mas malakas ang DPS ata talaga ng Arcanis. Nako po, yay siya naman ata nitong nasa peligro. Batos ay actually helping as well. So, no time for farm. It's time to clash. Saan ko narinig yung hookshot na yun? Ba't may hookshot ako narinig? Ay, hindi. Kasi doon sa, dati. Pero ito, mabubuhay ba? Batusay trying to chase. Isang click na lang si Daredevil. Mahabol ba? Pero the trees are real. Mabubuhay ata siya. Nakapag-mech pa dito. Daredevil has a sliver of a life left. But thanks to Nicole, TPing just in time, mabubuhay pa siya. Wow. Ano po? Angel! Naku, how will you stop this forward motion from Arcanis? Na kahit sabihin natin sa net worth lamang yung Trackmate, tignan natin yung gold graph specifically. Still a Trackmate sa favor, pero pababa siya. Dito medyo naghihingalong puso ang drama nitong Trackmate. XP wise, papunta tayo sa Arcanis of course kasi puro place ang nasa kanila. The score is now 6-11. And this snowball strat from Trackmate not really working in favor of them. They got the tower pero problema namigay sila ng hero, and alam natin na kung gaano ka daming perang makukuha mo sa napakadaming patay. But the silver lining is for Trackmate is hindi tumutubo yung mga tore. Pag nawasak na yan, parang tiwala lang yan Pag nasira na, hindi na mababalik usually. Ayan, Hugo. Ayan. Pero meron naman po siyang Arcanis dito. They got the top lane. So far so good for them. Pero anyway mga kaibigan, second tower in the works from Trackmate. Trick, nakaabang si Angel mga kaibigan on police duty. Tingnan natin kung anong gagawin ng Arcanis. They don't really have that setup initiation for them. Kasi kahit mauna si Arshan, sabihin natin mauna si Arshan, makapagpalubog, tandaan natin na mas malayo ang range ng hookshot. So yun yung problema ng Arcanis. They need to have blink ASAP para kay Henrich. Kasi kung hindi, lagi na lang silang mag-aabang ng initiation from Trackmate. And we know what happens kapag naunang mag-initiate ang team dito ng Radiant. Pero mamaya na mga kaibigan, punta tayo sa chat. Anong sinasabi dito? Ayan. Best of ilan po yung TNC versus Mineski? This is, yung sa TNC versus Mineski, best of 5. Yun din namang laro ngayon is best of 5 din naman. Kaya chill lang kayo mga tropa pips. At yung laban ay sa June 27. Maraming salamat paring moves like Dota. Ayan. Yun nga, sasabi ko? Ayan, sa June 27 28, yes, Sabado at Linggo po yun, weekends. Last week po yun ng June. Kita-kita tayo sa may Clark, Pampanga. Sa may SM City Clark specifically. Ayan, hindi lang ako makikita nyo doon at malamang din nyo rin ako gusto makita. Makikita nyo doon ay si Boss Lon, si Boss Duno, andun din si Eliza Taylor,
si RJ Amante, at si Bianca Yao. So, lahat ng mga gustong makakita doon sa kanila, pagkakataon nyo na, di ba? At pwede kayong magpa-picture, lumapit, makipagkwentuhan, ewan ko, makipag-Viber, kanya-kanyang trip lang yan, makipag-Clash of Clans siguro, ewan. Pero yan, itong esports tour na to guys, hindi lang namin to gagawin sa isang beses. Mag-uumpisa kami sa Clark, pero magtatapos kami, di namin alam kung saan. Pero gagawin naman yan regularly. Kaya abangan nyo lang lagi sa mineski.net kung saan kami pupuntang lugar na susunod. Oy, may post na naman po. This time around from Arcanis, change net lang daw kasi medyo nagkakaroon sila ng problema, I believe. Nagkakaroon sila ng spikes. I'm not sure kung anong klaseng panahon ang tinatamasa nila sa Kabisayaan. Pero sana naman okay tayo, di ba? Ayan, ano sabi sa chat? Ano daw, grave? Pwede daw grave o kaya crave. Eh di wow. Pero mas gusto ko yung mas gusto ko yung sabi ni Bloody Massacre, brave. Pwede. O nga pala guys, sa mga hindi pa nakakaalam, ang alam ko si Senator Bam merong ipinipilit ipasang bill. I think it's nakalimutan ko yung specific name nung bill. Pero basically, sa Economics 101, ang gagawin lang niya dito, parang ganito. Sa kasi, sa ekonomiya, laissez-faire economy, parang pag may competition, mas maganda yung presyo. Parang ganito kasi yan. Halimbawa, kung ako lang mag-isa, may produkto ako lang mag-isa nagbebenta, pwede kong patungan ng kahit magkano, di ba? Pwede kong ibenta yung tubig ng halimbawa sabihin natin 100, isang baso. Kasi wala naman ako kompetensya. Pero kung meron akong kalaban, halimbawa meron akong katabing tindahan, tapos prenesyohan nila yung tubig nila ng 50, tapos ako 100, syempre yung mga tao doon bibili. So ngayon, kailangan kong bawasan din yung presyo ko. Either ipantay ko sa kanya or mas mababa para may bumili din sa akin. And that creates a healthy economy. Diba? So, sa atin kasi sa internet natin, alam natin na medyo may monopolyo merong may isa lang na humahawak. PLDT. At para maging maayos ito, yung bill is ang gusto niya sana is maging mas competitive yung market for not only telecommunications pero sa marami pang bagay. So it would greatly benefit every one of us. Kasi syempre pag mas competitive yung yung internet natin, yung telco, it's either mas mababa yung presyo or mas maganda yung service. So yan, sana, ang balita ko, ang sabi sa akin ni Senator Bam, isang pirma na lang daw So sabi ko nga, ako na pipirma. Ako na lang. 3 pirma pa, iba-iba. Pero yun nga, sana mapasa na yan. And kung mapasa man, sana maging effective nga yan. So shoutout kay Senator Bam. Walang halong politika to, basta serbisyo, sumerbisyo tayo. Ayan. Kasi ganun talaga ang politika. Alam naman natin yan, lagi nilang dalawang kulay. Kaya nga politics ang tawag. Pero as long as may nangyayari. Pero ito hookshot may mga kaibigan ni City Garicot. Ano kaya mangyayari na nagpagulong na lang siya, saving himself, play hard, catching someone. Naku po, in-uppercut agad si Ken dito. Si SM pero buhay pa rin siya. At ngayon dahil sa mechanism, walang nagawa dito ang Arcanis. 3 ang patay sa kanila. Pero kumbaga sasabihin ko dito, ang ganda sanang initiation ng trackmate. Pero mas malaki ang DPS ng Arcanis. Pero yun nga lang may mech na ang trackmate dito. At ayan. So, dinaan lang sa kunat, dinaan lang sa sustain. And now, Henrich, without that blink dagger, you can't really do anything. Well, meron kang fissure, tapos fissure uwi, di ba? So, kailangan mo pa rin ng kahit pa paano, kailangan mo pa rin ng kailangan mo ng Echo Slam. You need that Echo Slam, lalo pat nagsasama-sama no Jutsu, ang trackmate dito. Yan. Kaya sa mga, sa mga naglalaro dyan ng old school Dota 1, naalala ko pa dati, na ang tawag namin sa mech, picture-picture. Yan. Bakit kamo kayo Denki picture-picture? Kasi di ba pag gagamit mo yung mechanism, magkatabi-tabi kayong lahat. Tapos may flash, may liliwanag. So yan, ang tawag namin dati yan, picture-picture. Pag hoy, picture muna, picture! Yan, kasi uso nun dati, yung sa Dota, yung hindi ka nagsasabihan ng mga Kasi di ba sigawan? Kasi LAN lang naman magkakatabi kayo. Kaya hindi mo pwedeng ipaalam sa kalaban kung ano yung pinaplano mo. So either maglagay kayo ng mga code names. Halimbawa, necktie. Yan. Yung mga old school dyan, shoutout nga pala kanila RB Jow, naalala ko yung term niya na yun, necktie. Yan, yung team flow. Yan, yung basta yung necktie. Tapos alam mo na kaagad yun, para may meaning yun. Pero yun nga, parang uso sa amin dati, picture muna. So yeah, kaya yun nga, going back to the point, alam mo natin na ang gusto ng trackmate dito ay magsama-sama. Diba?
Kaya kailangan mo talaga ng boy, Blink. Kaya ito na, nag-farm na si Henry dito. He needs that Blink Dagger ASAP. Really. May souling na siya. This would be enough. That Blink Echo would work wonders. We have seen lots of Blink Echoes. Kahit sa isang target lang, nagbibigay ng napakagandang effect sa laro. I have seen lots of games na ang nagpanalo sa kanila isang simpleng Blink Echo lang. Diba? Ayun, boss sa TA5, ano yung dalawang nakapasok sa wildcard? Meron na ba? Wala pa ata eh. Pero anyway mga kaibigan, Roshan dito being attempted by Trackmate. They have the healing ward. Anyway, hindi sila masyadong takot dito. Meron bang vision? Ako, alam mo, ako ay disagree. Ayun na nga. Sabihin sana, medyo hindi ako agree din sa ginawa ni Yeyey na nag-missile siya dito. Kasi nung nagtira siya ng rocket flare, merong wards ito ang Arcanist. So, basically, parang sinabi lang ng Trackmate na baka may tao sa likuran namin habang nag-Roshan kami. At nanakaw pa! Hindi nanakaw mga kaibigan, medyo nasa Manila siya dito. Anyway, BKB will be used by Nicole. Naku, nakaabang na Sidney trying to kill Angel. Pero mabubuhay siya kasi again! Ay, hindi may kang ginamit. Magic Stick. At ngayon, the sustain from Trackmate is just doing wonders. At ngayon, ayan, namatay na si Angel. Pero okay lang yan, play hard mga kaibigan. Ay, wala na. Makakatakbo si Batusay. Item choice is Desolator and Hand of Midas. Very strange. Pero at least effective to kung sakasakali. Kailangan na lang ni Weaver ay magpakunat ng gusto. Yan, sinasabi sa chat mga kaibigan. Yan, kamusta? Hello. Yan, hindi ko alam kung ilan ng viewers natin, pero maraming salamat sa lahat ng nanonood. At marami dito fans ng Trackmate. 650 viewers. Wow, kahit tag-ulan tayo, Ayan, wala daw talaga Pinoy. Right. Tinatanong mo yung dun sa oo, wala. Kasi ang nanalo po sa qualifiers is parehong MVP. Na K-pop tayo. MVP Hot 6, tapos MVP Phoenix yung lalaro sa wildcard. Pero mamaya na mga kaibigan, ako po green ko dito mag-isa ka. Sabi nila, uy, tikba lang, patay ka agad. At dumating pa si Yeye, baka tumulong. Baka tumulong. Anong gagawin mo? Naglagay ng bakod. Kaya ayan. Sobrang chill mga kaibigan. Umahabol ang Trackmate dito. 10-14 ang score. Arcanist killed one. Pero I think it won't really matter. Tingnan mo naman yung gold sway. Net worth is very much in favor of Trackmate right now. 4,000. Sa XP naman, nasa 2,000 tayo. So sobrang chill. Ayan. San ka, Boss Denki? Para kang nasa bahay. Nasa office ako. Talagang ang office namin parang bahay din. Dahil ito, Angel mga kaibigan, nakanakaw ng Shokultures at yun nga, kaya masarap masarap mag-Rubik guys kapag ang kalaban mo, halimbawa, Wraith King, o kaya, ayan, Weaver, sino ba? Basta yung mga heroes na alam mong isa lang halos yung ginagamit na skill. Kasi, spihadong mananakaw mo. Kay Anti-Mage yan. Kasi, pag nanakaw mo kay Anti-Mage yung mana break, sobrang malas mo na. Most of the time, you will be able to steal Blink. For Weaver naman, mas madalas na mananakaw mo ang Shokultures. Ayan yung Shokuchi. Kay kay Wraith King. Wala naman siya ibang choice. Alang nang manakaw mo Vampiric Aura, di ba? Mananakaw mo lang doon yung kanyang Wraith Fire Blast. Pero anyway mga kaibigan dito, si Playhard Ikong trying his best para makapag-push yung kanyang mga Crepepas. And what would you do? Hindi natin ang ginagawa ng Arcanist. And this is very strange. They had the early game. Oh! Blink and Echo! Ito na sinasabi ko kasing ganyan. Pero nakapag-mech na naman! Yun nga lang, may mech na! At dalawa kaagad ang Jive Pass. They can't really do that one. They need to catch the mech better, which is Shadow Fiend. But the problem is, meron siyang, Aegis. So sabi nito sabi ni Checker, akala ko ikaw ay akin. Pero problema hindi. Ayun na, Omnisat mga para kay ni Sidney at wala siyang magugulungan. Wicked Sick for paring Joves. Grabe. At ayan, the score is now 30-14. Grabe. Grabe ang Trackmate. Iniisip ko ngayon kasi guys, sa mga nagbasa ng article, sa mga di nakakala, merong article about Trackmate and Arcanist. Nakalink yan sa Facebook ko. Kung sa mga friends ko at saka followers, pwede nyo tingnan. Sa Facebook ko, or specifically, just go to minesky.net. Ayan, nandun yung article ng interview ng Trackmate at saka Arcanist about his upcoming game. Well, nangyayari na, so hindi na siya upcoming. Pero itong dino to, Golden Gravel Mojer! Wow! Ikaw na mayaman. Ikaw na. Ayan, pero yun nga, merong interview, nahuli dito si Playhard mga kaibigan at mamamatay siya. Nice try for the stun pero walang nagawa ang 8D ni Henrich.
Sabi lang pa yung niya, ito HD Koboy. Pero walang nangyari. May Sydney? Wala rin lang. At daan-daan nagpupush ang track with mga kabin na ipantay na po ang score. At score lang yan. Pero tingnan natin yung gold mga kaibigan. 5,000 lang naman ang nasa bulsa ng trackmate dito. And looks like... Is it just me? Or lumusot yung ice shards? Pero mamaya that would be used. Yeah, trying to go for the hook shot. Wala siyang hook shot dito. But Usai would be able to run away. Meron siyang time-lapse. So, kung kaya niyang i-time yun, nakapag-time up siya just in the nick of time. Pero nagalaban maabot yung parehong Anino, Shadow Fiend at Shadow Demon. At nanaig po ang kabutihan kasi si Jagger na ito nakapatay. Pero mamaya yung player dito, nakupos ang kapupunta Jeff. Takbo! At kailangan niyang umatras kasi hindi niya kaya yung burst. And remember, meron din sustain ang trackmate dito. Not only the mech, but the healing ward as well. So kahit pa paano, kahit anong iba to ng Arcanis, kayang-kayang i-heal. Pabalik. Ayun ang problema sa Arcanis, walang priest eh. Bayan, paano walang heal at saka buffs? Diba? So talagang mahirapan ka. So anyway, ano ba yung kinikwento? Nakalimutan ko yung kinikwento ko. Yung interview. Yan. Kasi tinanong sila ng ating interviewer. Hindi ko sigurado kung si Jun yun o si Eric. Pero tinanong kung anong masasabi mo dun sa laban nyo? Ano yung chance nyo mananalo? Pareho sila guys nang sinabi 50-50. Partida di sila magkatabi, separate yung interviews. Pero that goes to show. Una sa lahat yung respect for each other. Matagal na sila nagkakalaban, Trackmate and Arcanis, medyo matatagal na team na rin to. Trackmate being Alapets. So isa sila sa mga nag-swan song noon para din sila TNT. Arcanis naman isa sa mga old men. Old man Dota, old man teams, pero ito mga kaibigan mo, kung Trackmate ang bumamama dito, saan ka pupunta? Patay na naman. At yun ang problema dito kasi wala talagang mapupuntahan kasi talagang humahabol ang Trackmate. Nako po, play hard, wala kang manager at inabutan pa siya ng 4-stop. At nasa trono siya, sabi niya dito ako sa may frozen throne, pero ang problema may gulong si Angel at isang simpleng Omni-slash lang. Hindi nag-suicide. At yan, nagpipinang sila, guys, namatay! Ayun, pero alam mo, ang galing din ang ginagawa ni Jobriel eh. Kasi kahit na napupush sila, kahit medyo napupugo ang Arcanis dito, he's trying to go for split pushing. Dinadaga-daga na lang niya dito ang laro. Kaya sobrang chill ang Arcanis. Kumbaga, ito yung kakapitan nila. Itong langgam na to. Mamaya, habang pumupulis yung Trackmate, kasi sinsama-sama na jutsu sila, alam natin na ang kahinaan ng sama-samang 5 yung nag-i-split push na isa. At katulad yan mga kaibigan, another tower in the works for Arcanis. And now here comes the defense from Arcanis. Nagdabog siya. We're waiting for it. No Echo Slam though. So hindi pa magagamit. Sige natin. Anong gagawin? Yay. Wala pa. Hook shot. Daredevil. Pupunta na sa kanyang MKB. Eventually, I believe. Hindi. Baka basher to. Pwede rin Abyssal Blade actually. Angel naman, wala tayong maasahan dyan. Grim to. Oy, wow! Wow, support mga kaibigan na naka-Bloodstone. Ikaw na. Tapos, looking at Nicole's final item, wala pa siyang binobo dito. Pero with 2.3k, I think a Blink would be good. Just for that, utility. Pero marami pa naman pwedeng buuin. Diba? Marami pa pwede. Yan ang kagandahan kay SF, medyo versatile. Kasi almost everything is straightforward kay SF. Meron siyang nukes, meron siyang free. Ano bang item ang nagbibigay ng plus 36? Tingnan natin. Curious din ako. Ilan ang bigay ng ng secret shop. Wala ba dito? Okay, sorry. Natin dito. Secret shop. Anong bigay ng hindi, 46 malaki pala. Okay, malaki. Mali ako. Sabi ko sana free na Demon Edge eh. Itong Necromancer kasi plus 36. So sabihin natin siyang libreng Demon Edge minus 10. Ayan. Tapos meron din siyang minus armor, minus 6. So that's a free Desolator para sa kanya. Pero may stand na naman po. Nilabas na naman po ni Henry siyang kanyang 8D na Sydney. Huli dito. Naku po! Talagang lito. Nag-draw na talaga siya ng 8D. Yan Lollipop. Ayan, at habang ganito nangyari mga kaibigan, nag-defend ng Arcanis. Ito naman si Kikong, Captain Marino, nakapush siya dito mga kabiyan, unahan niya. Ang Trackmate na makakuha ng tier 3 and he's just gonna run away.
And now this gate is open para split push ng Arcanis. And that begs the question. Kaya bang mag-split ng Arcanis versus the onslaught, the 5-man apocalyptic onslaught nitong trackmate? Kung kaya nilang i-5-man wipe ang Arcanis, then that's an easy task. Pero provided na laging may mamahahaybo na isa. So let's expect defensive disruptions, defensive itong gulong, anong pangalan mo? Snowball from Arcanis just to save themselves from the ults and the DPS of Trackmate. Pero mamaya na yung mga kabay, si Roshan lumabas, naiinip na ata, medyo nangangali, jogging daw muna siya. Sa bagay, anong oras na eh? Alas 30 na ng gabi. Alas 30 ng gabi. Ayan, 1 AM daw eh. Oh, maganda mag-jogging pag 1 AM. Natawa akong corny ko. Alas 30. Ayan, ang corny ng caster nyo, pasensya na. Pero mamaya na mga kaibigan, yay, naka-abangers. Play hard dito, sipat na sipat niya, sabi niya, uy, may tao. Gulong, itlog, gulong. Makakanakaw ba? Hindi na nakaw, mga tropa piece. So, tatakbo na itong Arcanis, pero nice try from them. Henrich na huli dito. So, one less lonely people in the world, and I think it's not gonna be fine for Arcanis. Kasi remember, oh, no! Winalrus kick! Walrus kick! Si Nicole, tawag dyan, sinipa mga kaibigan. Papalayo? Bakit kaya? Bakit? Kasi baka wala lang, siguro swag. And actually, para sa akin, isa sa mga pinaka-useless na, na Aghanims upgrade. Correct me if I'm wrong. Itong Walrus Kick. Well, short cooldown ba? 12 seconds, mahaba pa rin eh. Pero ang kasi dyan, walang damage. Slow lang. Diba? So siguro, pag kaya mong, kung may blink ka, tapos pwede mong isipa yung kalaban papunta sa team mo. So yun nakikita yung utility nun. Pero nonetheless, it's not worth it na kumuha ng Aghanims. Para sa akin Pero ito mga kaibigan, Trackmate just marching in. Hinila si Nicole. Anong gagawin dito? Right click mula kay Batusay. Mukhang tunay ang kanya DPS pero BKB will be pop-up shot made. Henrich na naman po. You can't really do your Echo Slam. When you're in this kind of situation, pinalubog dito si Yay. Daredevil humahabol. Nako, ang ganda ng Ice Shards protecting. Dito si paring Henry shot ngayon. May sinit. Going for the best. Oh! Echo Slam! Finally connecting really well. Pero problema, wala ata sila sagot dito sa Aghanims, sa Aegis. At ngayon, iniisa-isa nila. Nice Walrus Kick though. Pero ito, nawasak na yung melee rocks eh. Pero tuloy pa rin ang laban mga kaibigan. Lumarayt dito si Batusay. Umiikot si Daredevil. Nakuha nila yung range rocks. Wala nang bahay sa may gitna. Ito ni Sydney mga kaibigan. Going in. Walrus Kick yet again. Pushing him inside the base. Pero walang pakialam si Nicole. Nakaanon daw siya. Kampon ng Skadi Liman. And 4 are alive. Player trying his best here. Pero nabuhat siya mga kaibigan. Do you even lift bra? And the right click. Ubos. Ubos pati pantubos. At ay hindi, ang alam ko tumubos. Ayun nga, tatlong nag-buyback dito from Arcanis. And that's the problem. Wala na silang pwedeng gawin kundi panooring mawasak ang kanilang base. At ayan, sa mga nagtatanong mga kaibigan, asan daw si Moves Like Yamate? Ayan nagpalit lang siya ng account, Moves Like Dota na po siya. Kasi ano ba nangyari dyan? Kasi di ba si Yamate? Hindi ko alam, hindi na ata siya fan ni Yamate. Hindi, joke lang. Feeling ko move on din pag may time. Pero maangas naman Moves Like, ang angas. Moves Like Dota, may swag. Pero yun mga kaibigan, Trackmate playing it safe. They are just gonna farm up. Well, this is very reminiscent of Arcanis play. Ito yung ganito maglaro ng Arcanis, yung sobrang chill lang. Pero mamaya na mga kaibigan, habang nawala ng options dito, ang Arcanis, bigla sila ditong tinongkatsu ni Daredevil. Henrich na naman mga tropa piece ang mga matay at hinahabol sila dahan-dahan. Meron mga Aghanims. Si Yay, wala. Pero meron siyang 4 staff. Pero yung mga tropa, pag ganito, mahirap nang bumounce back. Una sa lahat, kontrolado ng Trackmate ang dalawang linya. And Arcanis not really having the best late game hero pool on their side. Well, you can say Weaver can be good at late game as well as Storm Spirit. Pero against an SF with these kinds of items, against a Juggernaut with these kinds of items, medyo tall order guys na pumalag ka.
And the mere fact na yung ano nyo, yung support ng trackmate mas mayaman pa dun sa mid ninyo speaks a lot about yung sitwasyon ng laro. At ito tayo mo, naka-Octarine 4 na nga, Legend of Zelda Octarino of Time, no? Kaya nga abangan natin mga kaibigan anong mangyayari. Wala pa. Oh, huli ba? Oy, hookshot! Pwede natin, oy, echo sa mga kaibigan, pero walang mga buhay ditong Arcanis. Ang problema dito, nakapag-stun sila. Pero parang hindi man lang nakiliti ang trackmate at nag-lag na naman tayo. Pero okay na yung mga kaibigan, GG would be called in the game 1. Would be going to trackmate. And what a play. Kahit na yung Arcanis nakakuha ng easy first blood. And I think 3-0 sila, umpisa pa lang. Nagkaganon-ganon kaagad. Ito na sinasabi. Yung sa damage, 36.2, nga. Ayan, di ko kasi nabasa kaagad. Ayan. Pero anyway mga kaibigan, hello! Yun, kita ko isa.